ako, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Okay. Alright. Magandang araw po sa atin lahat, mga kababayan. Yan nga po kinumpirma ni Senator Marcolita ang sinabi po ng dating congressman na si Mike Defensor na di umano'y may nagbabanta sa buhay nitong si Master Sergeant Orly Gutisa, ang nag-iisang buhay na witness laban po kay Martin Romualdez and Saldico, na siya po yung nagdadala ng basurang pera. Hindi po ito basura as literal na basura. Ito po ay pera, mga kababayan po natin, na nakalagay sa mali-malita. Milyon-milyon ang laman at doon napupunta di umano yung kayamanan ng Pilipinas sa dalawang bahay sa separate na location nila dinadala. Ngayon, mga kababayan po natin, dahil inaatake po itong Senator Marcolita at may mga banta pa na siya po ay kakasuhan, ito na, nagsalita na po itong Senator Marcolita. At makinig tayo dito, mga kababayan, dahil talagang itong si Ping Lacson lumalabas na parang kasabwat sa mga taong umaatake kay Senator Marcolita at kay Master Sergeant Gutisa at yung mga nagdidiin sa mga senador. Eh bakit mga senador ang kinasuhan? Bakit si Saldico lang? At bakit hindi kasama yung mga unang pinangalanan ng mga diskaya na mga congressman? At nasaan ang tinutukoy nitong si Ping Lacson na 67 na mga kongresista na kasama po sa mga kontraktor. Tapos may pa-CCTV pa siyang nalalaman. Iputsang ina, kapwa mo senador, ini-espiya mo sa bawat galaw nila. Eh talagang may plano ka na talagang ididiin at hahanapan ng butas yung kapwa mo senador. And now, ang kanilang tinatarget ay si Senator Marcolita. Yon, tingnan natin kung kaya nila si Idol Mr. Masungit natin. Okay. Ito po, napakagandang interview mula sa The Spokes ni Attorney Trixie Cross, mga kabayan. Sir, tanong lang. He already sworn in before the Senate, di po ba? So, Yes, he did. kaya, did that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But, But let's get yeah. back to the allegedly, I was what is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. Forged document. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasainan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other witness. Yan nga sinasabi natin Di ba? Na hindi kasalanan ni Gutisa kung biki yung perma ng abogada na yon na nagnotaryo. And matadali siya dyan. Sabi nga ni Senator Marcolita, madidisbar siya. Tingnan niyo po, mga kababayan natin. Abangan natin yung mangyayari po sa na ito, sa abogada na ito, na nagnotary na ito. The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes, at meron din ako nakuha. Ayun. Meron din. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandiyan nakaline up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these. If you present niya yung paper, and then all the guy would have to do is bigyan niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natatakan na lahat yung papeles niya, and then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis. The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. Sa This totoo is lang, something that we should recognize. sa totoo lang,
kinagawian talaga dito yan. Eh, di ba? Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by, paano nangyari? Why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Yun, tama po mga kababayan po natin, no? Imagine mo, siya lang yung the most credible. Tapos ngayon, gusto nilang sirain yung credibility. Ibang klase itong utak ni Ping Lacson. At alam niyo po mga kababayan natin ha, di ba dapat yung si Ping Lacson, dapat isa po ito sa alagaan. Kasi nga, sa Senado po humarap eh. Kahit sabihin natin na ang nag-present is Senator Marcolita. Di ba? Kasi kapwa mo senador yung nag-present. At sa Senado, alagaan natin to kasi ito marami pong ibubulgar ito. Ano ko to, sa pinangahawakan ko ito na Blue Ribbon Committee. Iputang na siya pa ngayon yung sumisira. Sa testigo na napaka-importante. Siya mismo ang nagdadala ng pera. Dago talaga to si Ping Lacson. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Wow. Galing. So, at ano lang din, no? Siya rin po yung parang nagpapatunay doon sa mga allegation ng mga kontraktor at ng mga engineers ng DPWH. Siya rin ang nagsasabi sa limpak-limpak na pera na to, yung pera nila Bryce Hernandez. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I welcome that. appear. So at All the least, while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his own affidavit, like a certain John Paul Estrada and Eric Mark Texay, allegedly the ones who were receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Sardico in Valle Verde, then it will be transported in his house in BGC, and from there, yung leftovers kasi like the one he mentioned that was December 2024. Sabi niya, ito po minention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. Grabe, no? 46 suitcases. It should Grabe, dami ng 46. Tapos, tagpapa 50 million bawat laman. Klase, daming pera. Ang taong bayan na ninakaw ng mga buaya na yan. case, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know? 48, 48? Kasi merong label eh, sabi niya, yung post it. And then, dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at the time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Bakit hindi ipatawag si Mark Texay? These are the ones he personally knew and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. nakausap na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have, that why didn't you send yung pwedeng isama niyan, di ba? It's excessive. Wala yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay. Ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Sabi ko, Alam mo, makikita mo talaga yung kaibahan nitong si Ping Lacson at si Senator Marcolita. Senator Marcolita, kung ano ang totoo, yun ang nilalahad. Alam mo, dito kay Ping Lacson, puro chismis po, mga kababayan natin. Imagine mo ngayon, nagmamayabang na naman itong si Ping Lacson na may importanteng witness daw po siya nahaharap pagbukas ng Senate Blue Ribbon hearing, which is November 14, kung hindi ako nagkamali. Putsang inang yan. Senador ka, tapos magpapablind item ka. Bakit hindi mo na lang sabihin kung sino ang gusto mong ipatawag? O, tingnan mo, parang nangyari po sa 67 na mga kontraktor. Wala na, tahimik na. Magkano yung ibinigay? Magkano at ilang malita yung natanggap niya? Para siya ay ibahin yung direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon. are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Tommy Chanco when I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Patayin mong tawagin. For example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen.
Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your Hindi, nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They are all accessories to this crime. Pero huwag naman nating pakaiwasan na pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. Sir, hindi kayo. Ito po, this is my question. No? The Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and then. Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was, if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss this among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it, I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegiate body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. So, binandera niya sa publiko, meron siyang witness. Surprise witness, pistik ang Lacson ka. No, chismoso to si Ping Lacson eh. No, kaya minsan duda tayo kung lalaki ba talaga or nandalan. Mahilig po ito sa chismis. Yes. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, Yeah. bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet ko lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niya makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na? Ang namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before Huba ng Blue Ribbon? Yes, yes. Hindi ko na alam kung date. Sabi nga ganon, hindi, we're in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. Okay, you go to this escape. Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi itong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panotaryo mo. That's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. Yan ang talagang matapang, maisog. Kasi nakamotor lang, mag-isa. Bit-bit niya yung napaka-importanting impormasyon at napaka-importanting sasabihin niya sa Senado. And hindi kagaya ni Ping Lacson, mga kababayan natin, Tuta Soto, no? At iba pa na mga nagbibida-bida na mahilig po sila sa chismis. Hindi pa nga nangyayari, binubulgar na nila, no? Surprise sila na may surprise witness, bigating testigo, mayroong 67 na mga contractor, then after all, wala naman pala. Tapos magugulat ka, nalilihis ang issue. Kagaya nito ngayon, balikan natin yung mga kinasuhan na ito, mga kababayan natin. Nasaan po yung 67 na mga contractor dyan? Wala, di ba? Nasaan si Martin Romualdez? Kaya ang sinasabi ni Senator Marcolita, bakit hindi kasama dyan si Martin Romualdez sa mga recommendation? Yung may testigo, di ba? Diskaya, nagsalita. Yung iba pa na mga contractor at marami pang ibang mga contractor na hindi pa po sila napipiga. Kaya nga sabi ni Senator Marcolita, bakit itinigil agad yung Senate investigation sa Blue Ribbon? Napaka-importante, napakahalagang issue po ito na yung taong bayan ay nag-aabang, nagmamanman.
Doon sila nasisilipan. Tapos nagpakipot pa, kunwari mag-resign, tapos babalik na naman. For what? Dahil buo na yung kanilang script. Kaya ako, nanawagan ako sa mga senador natin. Palitan nyo na po yan si Tuta Soto. Kasi masisira ang Senado, masisira yung tiwala ng taong bayan sa Senado. Tingnan mo, sira na po yung tiwala ng taong bayan sa mga kongresista, tapos sa senador. O, tingnan mo kung anong ginagawa nila. Sila mismo yung sumisira. Imagine mo, no? Dinidiin nila si Villanueva, si Jinggoy Estrada. Samantala, yung tunay na mga magnanakaw ay nandoon sa House of Representatives. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung Yun. Bryce Hernandez. Mabuti na Tugma. pansin mo, Ni Alcantara. hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Di ba? Mga kababayan natin. Tugma. Tandaan natin, hindi po nakapag-usap yan. At lalong hindi po sila kinakausap ni Marcolita. Kagaya ng allegation nila na si Gutesa po is tanim witness daw ni Senator Marcolita. So, ayan na yung patunay. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, Bakit confirmed hindi yung nila luggage. ngayon maintindihan? Bakit hindi nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage yung Mga ginagawa? ganun lang type, binabanggit same sila eh. type, Sabi ko, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, ano na po plastic. Ang isa pong plastic is 1 million, so ini-itcha lang na ganun. Grabe na. Sir, walk us through yung testimony ni he connected, kasi may kinikwento kayo kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Okay. Sir, tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa? Tingnan niyo po ha, gusto na po siya ipatumba. Ganyan na po sila kadesperado na mapatahimik itong si Master Gutesa. Bakit? Kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada. Tama Sinabi po ba? niya- What the shout out sa Malacanang. Hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar mix sa yun, merong Natanong niyo ho ba kung bakit ho dalawang Oo, delivery places? Forbes tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko Iba yung ngiti ni Attorney Trixie Cruz ha. po yung ano niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish sila sa CCTV. One of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Senate. So, Ngayon, Ako talaga si Ping Lacson nila. Iniispiya yung mga kapwa niya senador, boys. sa pintuan ng Senate. ano? Sa pintuan, Sa sa pintuan kasi pagpasok doon pa sa lang guard, kasi maraming Pirma. pirmahan. You have to So, check in. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan yan kumuha ng CCTV? And Yun. Is this the work of a senator? But wasn't that already, the CCTV has always been there, so you can just track it, diba? So there's nothing new there because it's also been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other incident? Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish. So, punta muna natin itong isang kopya rin ng CCTV, no, na may contractor doon na pumunta. Alam nyo, ang tinamaan doon ay walang iba, kundi si Ben Erwin Tulfo pala. Doon pala pumunta yung contractor na yon sa opisina ni Erwin Tulfo. Diba? So, ginawa niya ring blind item yon. So, yung taong bayan nag-iisip na kay Jinggoy, kay Joel, kay Senator Marcolita, kay Bongo, kay Bato. Imagine nyo po, no? Guguluhin niya pa muna yung isip ng tao at hayaan niya muna gumawa ng speculation yung mga tao bago niya ilalabas ang video. Yun pala kay kay Erwin Tulfo pala pumunta yung contractor na yun. Nabuking tuloy si Erwin Tulfo
na siya pala ay nakikipag-usap sa mga kontraktor. Pero may palusot doon, Sir Winter po. Pero yun yung mga kababayan po natin, di ba nakakahiya yan? No? Na lahat na lang nagalaw ng mga kapwa mo senador, tinitingnan mo pala, kinukuha mo pala yung mga kopya ng CCTV para tiktikan yung mga kapwa mo senador. And hindi mo alam kung anong tunay na rason kung bakit pumunta si ganito, pumunta dito, nag-usap sila ng ganito. Hindi mo alam, hindi mo naman nakuha yung audio doon. Kung ano yung purpose ng kanilang pinag-uusapan. Siyempre, yung video lang, hindi ibig sabihin, yan na rin yung iniisip mo. Otherwise, kung narinig mo yung kanilang pag-uusap. Itong si Ping Lacson, mga kababayan po natin, obvious yung pagiging attack nito. Kaya ako ngayon nagdududa na ako na talagang may nagmamando kay Ping Lacson kung bakit kailangan nilang sirain itong si Gutesa at the same time ang ating Mr. Masungit na si Senator Marcolita. Please pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't Edwin that be Tulfo. also just to make sure that everything falls into place, that the people who are saying whatever they're saying can be verified independently? And CCTV is a good basis sir, to say that you're telling the truth. or Ano at yung least- significance ng pagsundo ng staff Ewan niyo? ko Hindi sa ba kanila, common courtesy yun? Parang Pag-invite magpipresent kayo? yata sila na pumunta nga sa opisina ko. Alam mo, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap Witness niya. niya. Oh, yes, sir. Di ba? Pero so Senator Lacson is making a big deal out of this. Sabi ko nga Eh, sa'yo, siya- somebody is creating a mountain out of a molehill. So, yung pagpunta pa ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why are you doing that? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tiningnan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganon yung gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila, hindi ako talaga Tingnan nyo mga kababayan So talagang iniisa-isa nila. nagtagal because that was my promise to Pero Mike Defensor. with due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm the veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nilang Correct. mangyari. But I think it's going to be Sana ganun lang, di ba? creating a mountain out of a molehill kung hindi to, kung para palalaking pa. But Yun nga yun eh. Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? There's only a common objective. Makakuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Yun, yung malaking isda, hindi nga isda, buaya nga po, kong Senator Marcolita Buaya nga po, hindi yung isda lang Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Alam na natin yan, shout out kay Bongbong. Hindi ba iisa ang ating layunin? Bakit kinigisa ninyo si Orly Gutesa? Tama. Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Atty. Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw dyan sa neighborhood. Yun. Ang ginawa mo naman, Atty. Edwin, yung nag-tip, yun ang ginisa mo. Yun ang dinidiscredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw, nandun lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari. perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life. Ito yung nangyari. Kailangan mapansin. Siyempre, kailangan niya makasigurado. Kailangan pupunta pa siya doon sa sinasabi nilang pagpapatawag ng NBI, pagpapatawag ng DOJ. Kung may banta na sa kanyang buhay, sayang yung kanyang selfie, sayang yung pagiging buhay na witness niya kung siya po ay matutumba. Kasi pag itinumba yan, wala na. No? Pwede silang gumawa na kung ano-anong issue na i-connect sa kanya na hindi naman konektado doon sa kanyang pag-witness yung paggurgur sa kanya. So, kaya kailangan niya talagang mag-ingat. Kaya sinasabi ni Senator Marcolita. At ako naniniwala, mga kababayan po natin, bilang dating Marines, kung hindi man po siya protektado ng mga aktibo sa serbisyo, ako naniniwala na siya po ay protektado ng mga retirado na mga Marines. At may mga matataas din siguro na mga tao, kilalang tao rin na sumusuporta sa kanya para protektahan siya. Kasi ang pagiging witness ni Gutesa, kahit sa kabila po ng mga paninira sa kanya, itong pagsira ng kanyang credibility, yung sabing ipapakulong na daw ito, kakasuhan na daw ito, sabi ng mga alipores ni Martin Romualdez, no, ay hindi po yan magpapabago sa iniisip ng mga Pilipino na kailangan nating malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng isang Master Sergeant Gutesa.
Kasi yan lagi yung hamon ng Palacio de Polvoron, lalo na itong tagapagsinungaling na si Claire Castro. Sabi niya lagi, kung may ebidensya kayo, ilabas nyo. O, ito ang kailangan natin si Gutesa. And ulitin ko, sinabi ko na sa isang video ko ito, mga kababayan, na ako naniniwala na hindi basta lalabas itong si Master Sergeant Gutesa kung wala siyang hawak na ebidensya or patunay sa kanyang mga sinasabi. Mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, Ayun na yan. nag-hearing kami. Nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, Tama. pag nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Alam na this. Kasi nilabas mo na si Gutesa Nabanggit na yung name cannot be mentioned. Ika nga, Martin Romualdez and Saldico. Tigil na natin yan. May buhay na testigo si Marcolita. Delikado tayo dyan. Importante nito. Nakasalalay dito ang buwis ng bayan. Yes. Talagang dinispal ko talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko man Tony Cruz, marami pa itong gusto idugtong Siyempre bawal, siya yung host. Sama ko paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano na naisip, systematically nakawin ang pera ng bayan. Pagkatapos, nag-aaway-away kami. Samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun. I want to hit the mastermind. Yun. So, more on this later. We're all looking for the mastermind. The most guilty. That will come at some point. Is everybody looking for the mastermind? Parang I think everybody should be looking. Oo, hinahanap natin yung mastermind. Pero yung mastermind po, nandyan lang, pangiting-ngiti lang. Mastermind. I want to be Joe Process. Delikado tayo dyan. Sabi niya nga, delikado tayo dyan. Hindi natin pwedeng madaliin. Kailangan natin gawing tama. Gawing tama yung mali. Kailangan ay sumunod sa script, no? Kailangan sumunod kung anong gawin natin para hindi tayo maipit yan. Delikado tayo kung sakali man. Yun siguro, kaya hindi daw pwedeng madaliin. Di baling mabagal daw. Basta't kailangan ay dumaan sa due process. Ibang klase po yung nasa gobyerno ito. And tingnan mo po yung mga kinasuhan. Anyway, mga kababayan po natin, no? Ipanalangin po natin na sana po mananatiling ligtas itong si Master Gutesa. At tayo po ay hindi nating bibitawan ang isyong ito. So patuloy tayo na magsalita and manawagan po tayo sa organizer na dapat tuloy-tuloy po yung kanilang pag-organize ng mga rallies, no? Huwag yung mga rallies ng mga makakaliwa kasi wala tayong aasahan. Mga dilawan kasi yung mga yan is kasabwat na po sila pinoprotektahan na po nila mga kababayan po natin si Bongbong Marcos. Nakita mo naman yung nagtrending na litrato, di po ba mga kababayan, kung saan magkasama po itong si Lisa Tanas at the same time itong si Chris Aquino. So kaya talagang wala po tayong maaasahan dyan. Tingnan nyo naman kung ano yung kanilang pinagagawa, mga vloggers na mga may ingay, na mga maraming followers, maraming subscribers, pilit na po nila na pinapatahimik, no? Yung mga may ingay, Chavit Singson, o anong ginawa nila kay Chavit Singson? Kinasuhan po nila si Chavit Singson, di ba? Ang ginawa po nila dito kay Meow Meow, o ayan si Meow Meow. O delisted na ngayon mga kababayan po natin si Meow Meow bilang reservist ng Armed Forces of the Philippines. So, inisa-isa po nila Joel Villanueva, Jingo Estrada, and then Senator Marcolita. Tingnan nyo ngayon. May mga lumalabas na dapat daw isama sa mapanagot ay itong Senator Marcolita. Dapat daw kasuhan po itong Senator Marcolita dahil isa daw po siya sa mga tumulong para lumabas itong si Master Sergeant Gutesa. Lahat ngayon sinisira po nila, no, para lang mapalabas na hindi ka panipaniwala itong paglabas ni Master Gutesa. Kaya alam niyo mga kababayan po natin, kaya ngayon, no, habang nag-uusap tayo, nagmi-meeting na naman pala itong ICI na ito. Siguro bagong script, bagong cover up na naman ang kanilang gagawin, kaya nagmi-meeting po sila. Kasi talagang si Master Gutesa is lalabas Alam niyo mga kababayan po natin, kahit anong paninira nila, kahit anong kasinungalingan na sasabihin nila, mga kababayan natin, dito po sa testigong ito,
yung taong bayan ay nag-aabang. So, kung ano po yung maging outcome ng kanilang pag-uusap, yung taong bayan po ay nakasubaybayan. And nakita naman po natin kung gaano po sila kapabaya sa ating bansa. Nakita naman po natin no, kung paano po tayo gusto ipahamak ng mga nakaupo sa pwesto ngayon. Kita nyo, kahit yung nangyaring summit po sa Amerika, may napapala po ba tayo, mga kababayan po natin? Imagine mo yung inaaway niya ng China, yung kinakampihan niya na Amerika, hindi man lang tayo binigyan ng magandang percentage ng tariff. Kahit siguro binawasan yung 19% pa. O sila, nag-uusap sila ng China. Tapos, yung presidente natin ng Agbak, kinakaaway ang China. Ito pa. Again, ito. Total, pilit naman nila na gustong ilihis ang issue. Tingnan mo. Palasyo, iginiit na si Marcos Jr. ang umayaw sa zero tariff ng USC. Wow! Ito ba yan, mga kababayan po natin? Nabasa ko lang to ha. No? Na si Marcos Jr. daw yung umayaw sa zero tariff. Habang tinanggalan ng US ng taripa ang Thailand, Malaysia at Cambodia, bigo ang Pilipinas, depensa ng Palasyo, protection daw ito at hindi kabiguan. Paano naging protection? Ibig sabihin pag zero tariff, no, yung produktong Pilipino pagdating sa Amerika, siyempre mura yung presyo dahil walang nakapatong na taripa. Ibig sabihin mabibenta, fast moving yung mga produktong Pilipino, mabilis ang moving. So ibig sabihin bili ng bili yung mga kano ng mga importer na mga Amerikano sa Pilipinas. So tuloy yung ating pag-export dahil fast moving dahil walang taripa, walang patong kung may taripa yan 90%, papatungan. Paano gagalaw yan kung mahal? Kung for example, kahit kapwa natin Pilipino na nakatira sa Amerika, nakita niya na parehong produkto, made in Philippines, made in Thailand, pero murang Thailand kasi zero tariff. Ano bibili niya? Doon siya sa made in Thailand. Kaya kagaguhan nito kung sinasabi nilang protection, yung hindi pagtanggap ni Marcos Jr. sa zero tariff na ito. Gago talaga yung mga ito. No? Basta't mapalusot lang ang kasinungalingan at kagaguhan ng Marcos administration. Anyway, ako naniniwala na yung mga paninirang ito kay Marcolita, yung paninira sa credibility ni Gutesa, ako naniniwala na yung mga nasa likod nito ay yung mga taong pinangalanan niya o yung mas mataas pa na nagkukunwari na sila ay walang kinalaman at nagsasabi na kailangan daw ang due process. Ibalik natin yan sa kanila bago tayo magtapos sa video ito. Ginawa ba nila ang due process nung pinadala nila si President Duterte? Hindi po. Yan. Mahilig sila sa due process kung sila ang tatamaan. Pero kalaban, BP Sara, kalyado ng mga Duterte, Tatay Digong, hindi sila naniniwala sa due process. Anyway, aasahan po natin yung paglabas ni Gutesa at yan po isa sa ating inaabangan. Kaya tutok lang po tayo. Maraming salamat sa inyong pag-aabang. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. Kaya huwag kalimutan mag-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman. Pati na rin sa mga trolls para lagi kayong updated dito po sa ating mga uploads. Maraming salamat. God bless sa lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang bansang may isog.